I would just want to remind no na kapag ikaw ay matagal na sa channel, I hope that you are keeping yourself posted with the previous videos kasi nga po baka maaari po no na ang kukunin ng mga questions sa mga previous na season ng board examination. So at least kapag kukuha sila doon, matik na po na hindi ka mahuhuli. Okay? And of course, no, yung mga live natin, may dinagdag tayo ng mga informasyon na maaari din pagkunan ng board examination. So at least wala na pong lusot, no, kapag napanood niyo naman na ang videos na ating ina-update every now and then. Okay, sige, simulan natin. Jan Ed tayo ngayon, no? Drills. Okay, thank you so much, Ma'am Norjana Benito, for the 99 pesos. Okay, sige, simulan na po natin ang bakbakan para makarami tayo today. General Education Drills. Let's try to see if alam nyo na po ang mga konsepto related to the things that I will be showing to you today. Thank you, Ma'am Jazz. Ayan, nagbigay siya ng 49 pesos. And first item agad tayo, sources. Ayan, most of them are self-made and others are retrieved from the website that you have seen, no? Especially the updated questions at yung mga nakaraang questions, of course, no? Galing na po yun sa iba't iba pa nating live na ginawa the past few months. Okay, so let's go. Simulan natin sa unang slide. Handa ka na ba dyan? Hindi ka ba inaantok? Pagod ka ba? O sige, unat muna. Unat, dayon. Tingin sa kaliwa. Kaliwa ba yan? Tingin sa kaliwa, tapos kinin sa kanan. Tapos ayan, ngitian mo yung sarili mo kapag may salamin dyan. Show me your smiles, guys. No? Dapat happy ka sa pag-aaral kasi nga po, ito yung bagay na magdadala sa'yo doon sa hinahangad mo, no? For 4 years na pag-aaral mo sa eduk. Okay? Kumuha ka ng education, so as opposed to na love mo yung mga bata, love mo yung learning, love mo yung teaching. Okay, so ayan, smile naman dyan. Kapag nai-stress ka na sa pag-aaral, just close your eyes, say chill. Everybody say chill. Ayan, mag-chill ka muna. It's not wrong, no? It's not wrong to lie low. You relax if you must, no? Pero huwag mong kalimutan na balik agad sa pag-aaral dahil hindi po naghihintay ang board examination sa'yo. Ikaw yung nagmamadali dapat dahil kapag ka naiwan ka, no, tandaan mo na ang mga pumapasa at nagtatap, sila yung nag-aaral kapag ka ikaw ay natutulog. Okay? So I hope malinaw yan. No? Those winners in life are those people who keep themselves busy while you are asleep. Tandaan niyo po yan. So let's go. Let's start. Unang slide. Who is the Tagalog Joan of Arc? Again, who is the Tagalog Joan of Arc? Sige nga, tingnan natin kung alam niyo po ang kasagutan sa tanong na ito. Okay? Baka dito na naman sila magpo-focus sa mga taong bayan galing sa ating kasaysayan. Okay, pag sinasabi nating Tagalog, aba, sino bang may Tagalog na or Filipino na apelyido dyan? Is it Kahabagan? Is it Magbanwa? Is it Galot? Is it Tirona? Pag sinasabi nating Tagalog class, ang habag ba ay Tagalog word or Filipino word? Yes. So, ibig sabihin, habag, that's Tagalog Joan of Arc. No? Pag sinasabi naman nating magbanwa, ang mga Bisaya, alam nila yan, di ba? Pag sinasabi nating, uy, pumunta ka dun sa banwa, ibig sabihin lasang, ibig sabihin maraming gubat, ibig sabihin maraming punong kahoy. So, kapag Bisaya ka naman, tandaan mo si magbanwa. So, kapag po, no, it's not letter B. It's letter A. Okay? Again? Okay, ito na. Again, uulitin ko. May clue rito kasi, no? Kapag nalilito ka, kapag tinatanong ka sa board exam, Tagalog Joan of Arc, sino bang Tagalog na Tagalog ang apelyido? Si Habag, di ba? So, habag. O kapag nagkamali ka dyan, may purpose na pumarito ka. Ibig sabihin, natuto ka. Kaya kapag po, lahat na lang po na yung pinapakita ko, nakakatama ka, umalis ka na rito dahil perfect ka na sa board examination. So, again, teachers, Tagalog, sino ang Tagalog na Tagalog dyan kapag nalilito ka? Habag. Habag. So, ibig sabihin, Tagalog Joan of Arc, it's kahabagan. Ayos. Tapos kapag naman po, Bisayan, Joan of Arc, ulitin ko. Kapag Bisayan, Joan of Arc, ay banwa, di ba? So, ibig sabihin kapag banwa, saan ka pupunta? Doon sa maraming kahoy, doon sa liblib na mga lugar. O Teresa magbanwa. So, kapag Bisaya,
Teresa Magbanwa. Kapag naman po Tagalog, kahabagan. Sino naman yung traidor sa Battle of Tirad Pass? Again, sino yung traidor sa Battle of Tirad Pass? Ang sagot, Juanario Galot. Siya po yung nagiging dahilan kung bakit napatay si Goyo dahil po siya yung igorot na na-discriminate at nagbigay daan, no, sa mga Amerikano para matunton yung daanan para talunin sila Goyo. Siya po yung si Juanario Galot, ang traidor doon sa Battle of Tirad Pass. Very good. Kapag naman po ang nag-provoke kay Bonifacio doon sa Tejeros Convention, sino naman po ang nag-provoke kay Bonifacio doon sa Tejeros Convention? Sagot nyo agad dyan, Daniel Terona. I-drill natin. Pag sinasabi natin traidor sa Tirad Pass, very good. That's Juanario Galot. Kapag naman po yung nag-provoke kay Bonifacio, kaya si Bonifacio nagalit, Daniel Terona. Sino naman po yung Tagalog, Joan of Arc, o habag, di ba? Again, kapag habag, maawain. Ayan. Kapag naman po Visayan, Joan of Arc, magbanwa. So, ang apat na choices na yan, you pay attention to them. Very good sa mga nakakasagot. Ayos ba? Next item. Okay, so kapag may traidor sa Tirad Pass, sino naman yung traidor sa Katipunan? Chodoro Patino. Sino yan? Chodoro Patino. Again, sino ang traidor sa Katipunan? Chodoro Patino. Sino naman ang traidor sa Tirad Pass? Juanario Galot. Sino naman nag-provoke kay Bonifacio? Tirona. Sino naman po yung Tagalog Joan of Arc? Kahabagan. Sino naman po yung Visayan Joan of Arc? Magbanwa. Nakakasabay ka ba dyan? O simula pa lang yan. Next item. Hi, Ma'am Leslie. Amil. Okay. Thank you so much, ma'am, sa 125 pesos. Ayan. Ang dami na nating mga donors. Hi, Ma'am Jeremy Wagas. Thank you so much, ma'am, sa 50 pesos. Bakit dumarami? Yan, thank you so much po, O sige, ilalive natin ang ilalive yan, ha. Thank you so much po. Okay. In the No Limit Angere, what causes the death of Doña Pia, no? The wife of Kapitan Tiago? Again, ano daw ang kinamatay ni Doña Pia, no? Na asawa ni Kapitan Tiago? A. Difficulty of giving birth. B. Fever. C. Old age. D. Polio. By the way, kapag tinatanong sa board exam, paano mo raw dapat i-address yung taong may polio? How do you address the person with polio properly? Sige nga. Ang sagot dyan, had polio. Again, had polio. Huwag niyong kakalimutan, ha. How do you address person na may polio? Ang sagot nyo, had polio. Ayan. Thank you, nice. For the 50 pesos. Okay? Had polio. Now, pag-usapan natin kung ano bang ikinamatay ni Doña Pia. No? Siya yung asawa ni Kapitan Tiago at namatay siya dahil sa panganganak. No? So kapag mama siya ni Maria Clara, di ba? So dahil sa panganganak, namatay siya, difficulty of giving birth. Okay? Difficulty of giving birth. Tama ba? Ayan, very good. Nakakatama naman sila. So pag pinag-usapan natin No Limit Angere na ito, sino bang sumulat dito? Jose Rizal. Saan ba siya isinulat? Saan ba siya pinenta? Berlin. Saan ba siya inspired? Uncle Tom's Cabin. Kapag sinasabi natin No Limit Angere, what does it mean? Touch me not. Okay? So, yun po yun. Smuggler ng No Limit Angere, Jose Maria Basa. Ulitin natin. Pag sinasabi natin No Limit Angere, Rizal, touch me not, No Limit Angere. Sino yung namatay dahil sa giving birth? That's Doña Pia. Asawa ba siya ni Kapitan Tiago? Yes. Anak ba niya si Maria Clara? Yes, Maria Clara po ang nagpapakita, no, na ang isang babae ay meek, ang isang babae ay submissive, ang isang babae ay mahinhin, maganda, di ba? That's Maria Clara, no? Kapag pinag-uusapan naman po natin kung saan iprenenta ang tanghere, dyan sa Berlin. Pag sinasabi naman natin sinong tumulong, si Viola. So kapag sinasabi naman po nating smuggler, that's Jose Maria Basa. Okay? So that's it. Malinaw po ba yun? Yes. Thank you, Ma'am Cherry Watimar, for the 125 pesos. Thank you, Ma'am Irene, for the 50 pesos. O yun. Ang bait naman nila. Thank you so much po sa inyong suporta sa channel na to. Ayun. Thank you so much rin po sa kaka-refer ninyo ng mga tao, no? Sometimes I am overwhelmed po with the support that you are giving me. Kasi nga po, ang daming nagme-mention sa akin na, uy, manood kayo kay Sir Melvin o dito na lang kayo kay Sir Melvin. Thank you so much po, Actually po, hindi na po ako nagpo-promote ng aking YouTube dahil kayo na pong gumagawa nun. Maraming salamat po. At sa mga hindi nag-skip ng ads, na malaking tulong na po yan sa ating YouTube channel. Thank you, Sir Glenn Karahay, for the 50 pesos. Ayan. Ma'am Joanna Sagung for the 125 pesos. Long babait.
Sobra na po ito, Wag na naku naman. Okay, so patuloy natin, na-drill natin 'tong item na 'to para, mag-register talaga 'pag sinasabi nating sinong namatay, because of giving birth, Doña Pia. Nandun ba siya sa Noli? Yeah, sinong author ng Noli? Rizal. Sino naman po paano naman i-address yung taong may polio? Had polio. Ano 'yun? Had polio. Tagalog, Joan of Arc? Wala, nakalimutan na. Habag. Sino 'yun? Kahabagan. What about Visayan Joan of Arc? Ay, very good. That's Magbanwa. Sino naman po yung traidor sa Katipunan? Chodoro Patiño. Sino naman po yung traidor sa Tiradpas? That's Goyo. Sino naman po yung nag-provoke kay Bonifacio para magalit siya doon sa Terrace Convention? That's Daniel Terona. Very good. Next item. The first and the longest running comics in the Philippines is, again, ulitin natin. The first and the longest comics in the Philippines is, yes po, I will post this one right after the live agad. Don't worry po, ha? Again, the first and longest running comics is 1929 ba 'to? Hindi ako nagkakamali, 'di ba? Kenkoy, makikita siya sa Liwayway magazine. Okay. Sinasabi natin first book, that's Doctrina Christiana. Sino sumulat? Fray Juan de Plasencia. Kapag sinasabi naman po nating oldest running comics, ang Kenkoy. Yes, pero kapag kasi minsan wala sa choices si Kenkoy, diniretso niya kung saan siya makikita sa Liwayway magazine. Pag sinasabi naman po nating oldest newspaper, Manila Bulletin. Pag sinasabi naman po nating Kalayaan, newspaper of the Katipunan. Pag sinasabi naman po nating newspaper ng propaganda movement, La Solidaridad, no? So now, drill natin mula simula hanggang dito. Pag sinasabi nating Joan of Arc ng Tagalog, habag, kahabagan. Pag sinasabi natin Joan of Arc of the Visayan, that's Magbanwa. Pag sinasabi natin who provoked Bonifacio, that's Daniel Terona. What about for the traidor ng Katipunan? Chodoro Patiño. What about for traidor ng Tiradpas? That's Juanario Galot, no? Again, sino yan? Juanario Galot. Sino naman po yung namatay sa pagbibigay birth? Si Doña Pia. Asawa ba siya ni Kapitan Tiago? Yes. Sino yung anak nila? Maria Clara. Si Maria Clara ba yung epitome of meek, submissive, and mahinhin ng babae sa Pilipinas? Yes, tandaan niyo po yun, ha. Pag sinasabi naman po nating may polio ka, how should we address the person with polio? Had polio. Again, had polio. Pag sinasabi nating first book of the Philippines, Doctrina Christiana. Pag sinasabi naman po nating longest running comics, that's Kenkoy, and it can be found in the Liwayway magazine. Pag sinasabi naman po nating oldest newspaper, Manila Bulletin. Pag sinasabi naman po nating oldest, the newspaper of the Katipunan, Kalayaan. Pag newspaper of the propaganda movement, La Solidaridad. Ayos ba tayo dyan? Very good. Ayan. Tama ba? Pag sinasabi nating Liwayway, merong author. Sino yan? Liwayway Arceo. Ano yung ginawa niya? Uhaw ang tigang na lupa. So kapag uhaw ang tigang na lupa, kailangan diligan. Pero magpapadilig ka ba pagdating ng board examination? Naku po, maghunos dili ka, di ba? Dahil mapapagod ka, mawawala yung energy mo. Kalimutan mo muna yung mga kalandian sa buhay, ha? O yun, next item. Yan, tawang-tawa pa tong mga to. Tamang hina lang ng volume kasi nga po SPG yun. Okay, next item. May pa-opo-opo pa itong nilalaman tong mga to. Next item po. Who is the first Filipino publisher? Naka-speaker. Hintaw nyo yung speaker, ha? Basi nyo yung masensor ta din, ha? Kay, kamo, ha? Inyo lang good na. Sige, who is the first Filipino publisher, guys? Who is the first Filipino publisher? Ay, very good, no? Kahit walang choices, galing nyo, ha? Ayun, sinabi ko naman po yan kanina. That's, sino yun? Very good, no? That's Tomas Pinpin. Pag-usapan natin yung ibang item. Class, tandaan nyo po, makinig po kayo sa akin. Lahat po ng choices na ginamit ko, lalabas sa board examination. Sa mga season pong lumalabas dyan, yung mga tao na inilagay ko po sa choices, minabuti ko po siyang i-customize para yung mga nasa choices, may paliwanag ko, lalabas sila sa board examination, masasagot mo po. Ayos ba tayo dyan? Okay, next item. Valeriano Peña. Pag sinasabi natin Valeriano Peña, sinasabi doon, who has the pen name of Kinting Kulirat? Kinting Kulirat. Sino yan? Valeriano Peña. Sino naman po ang, pag sinasabi natin labor worker, that's
labor leader. That's Amado Hernandez. Again, Amado Hernandez, that's labor leader, no? Ang mga gawa niya ay Luha ng Buaya, yung Isang Dipang Langit, okay? Kay Amado Hernandez yan. Pag sinasabi naman po natin Geogracias Rosario, famous siya sa kanyang ginawa na Aloha. Again, ano yun? Aloha. Siya din po yung father of short stories in Tagalog, no? Again, father of short stories in Tagalog. That's Geogracias Rosario. Ulitin natin. Pag sinasabi natin Kinting Kulirat, Valeriano Peña. Pag sinasabi natin first Filipino publisher, Tomas Pinpin. Pag sinasabi naman po natin labor leader, Amado P. Hernandez. Ano yung mga gawa niya? Isang Dipang Langit at Luha ng Buaya. Pag sinasabi naman po nating ama ng maikling kwento sa Tagalog, that's Geogracias Rosario. Ang isa sa mga gawa niya, ang famous ay Aloha. Ano yun? Aloha. Ayos ba tayo dyan? Yes, next item. Charan! Ang sampagitang walang bango ay akda ni. Again, ulitin natin. Ang sampagitang walang bango ay akda ni blank. A. Jose Maria Panganiban. B. Inigo Ed Regalado. C. Zoilo Galang. D. Modesto de Castro. Thank you so much, Gabalio, Felmarie, ma'am. Thank you so much po for the 24 pesos. Yan. Maraming salamat po sa binibigay ninyo na malaking tulong na po yan sa ating advocacy. Yan. And at the end of this month, mamimigay tayo ng bigas sa ating mga kapitbahay. Okay. Sige, let's try to see, no? Pag sinasabi natin Jose Maria Panganiban, tandaan niyo po ang salitang Memoria Photographica. Jose Maria Panganiban po has a photographic memory, no? So parang ikaw lang yan, di ba? Pagbasa mo ng libro, ayan, kahit hindi mo na po paglaan na ng mahabang oras, kaya mo na pong maalala nakasulat sa libro dahil meron kang photographic memory. Ako, meron din ako niya nung elementary ako, pero nawala nung high school kasi nga po, nagbubulakbol, no? So, yun, medyo bumalik naman po siya ngayon dahil hinasa ko na po ulit. Again, pag sinasabi nating Memoria Photographica, that's Jose Maria Panganiban. Pag sinasabi naman po nating Zoilo Galang, Child of Sorrow. Yun po yung una, no? Unang work na may English. Okay? Zoilo Galang. Pag sinasabi naman po nating Modesto de Castro, siya po yung author ng Urbana at Felisa, pagsusulatan ng dalawang magkapatid, no? Pwede rin siya sa magkaibigan, epistolary ang tawag dyan. Okay? Again, pagsusulatan ng dalawang magkaibigan, that's epistolary. Famous epistolary of the Philippines, Urbana at Felisa. Child of Sorrow, Zoilo Galang. Pag sinasabi natin sampagitang walang bango, Inigo Ed Regalado. Bakit walang bango yung sampagitan niya? Dahil inamoy ng maraming may gusto sa kanya. Naku po. Jose Maria Panganiban. That's Jose Maria Panganiban class. It's for Memoria Photographica. Thank you so much, Ma'am Valor Jane and Ma'am Jenny Rose Abrina for the 50 and 24 pesos po. Thank you po. Ayan. Again, ulitin natin. Pag sinasabi nating Memoria Photographica, Jose Maria Panganiban. Pag sinasabi naman po nating Urbana at Felisa, Modesto de Castro. Example ba yan ng epistolary? Yeah, so ano yung epistolary? Pagsusulatan. Again, ano yung epistolary? Pagsusulatan. Pag sinasabi naman po natin Child of Sorrow, Zoilo Galang. Pag sinasabi naman po natin Sampagitang walang bango, Inigo Ed Regalado. Bakit walang bango yung sampagitan niya? Kasi nga po, inamoy-amoy ng iba, no? Ng maraming catch niya. So pag pinag-uusapan natin sa pagitang walang bango, ano ang theme niyan? Pagtataksil sa asawa. Ayan, ano yan? Pagtataksil sa asawa. So, para hindi maubos yung amoy, dapat isa lang ang pinapa-amoy. Diba? Huwag marami kasi mauubos yan. Mawawala ang bango ng sampagita mo. Ano yun? Naku po. Kuya Juan, Mantana. Ay, Diyos ko. Next item. So, wait, i-drill natin mula simula hanggang dito. Kaya, sir, wag na po. Sasabog na. Natatawa ako doon sa Masbate. Nung ako ay nagpapadrill, face-to-face kasi pumunta ako doon. Tapos, sa kakadrill ko, biglang may nagsalita. Sabi niya, sir, mubuto na akong utok. In Tagalog po, sasabog na po yung utak ko. So, sana naman po walang sasabog sa, dyan, sa bahay niyo dyan. Walang utak na sasabog dyan, ha? Okay, simulan natin, no?
Teachers, sige, again, ready ka na ba dyan? O, kaya mo ba? Mula simula hanggang dito? Yes, of course, kayang-kaya, di ba? So, pag sinasabi nating Tagalog, Joan of Arc, habag, kahabagan. Pag sinasabi naman po nating Bisayan, banwa, magbanwa. Pag sinasabi naman po nating who provokes Bonifacio, Daniel Terona. Pag sinasabi naman po nating Tridor sa Tirad Pasig, Tirad Pas, that's Juanario Galot. What about Tridor sa Katipunan? Chodoro Patino. Okay? Pag sinasabi naman po nating Memoria Photographica, Jose Maria Paganiban. Pag sinasabi naman po nating epistolary sa Pilipinas, Urbana at Felisa. At yan ay sulat ni Makinig ka, yan ay sulat ni Modesto de Castro. Pag sinasabi naman po natin Kinting Kulirat, sino yan? Valeriano Peña. Pag sinasabi naman po natin first Filipino publisher, Tomas Pinpin. Pag sinasabi naman po natin labor leader, that's Amado V. Hernandez. Pag sinasabi naman, ano yung mga work niya? Sorry. That's Isang Dipang Langit at Luha ng Buaya. Pag sinasabi naman po nating ama ng maikling kwento sa Tagalog, that's Geogracias Rosario. Sino ang author ng Aloha? That's Geogracias Rosario. The first book of the Philippines, Doctrina Christiana, the longest running comics, Kengkoy, and that can be found in Liwayway, di ba? Pag sinasabi natin Liwayway Arceo, ano yung work niya? That's Uhaw, ang tigang na lupa, no? Pag sinasabi naman po nating ang Sampagitang Walang Bango, sino ang may sulat? Sino ang may akda? Iniego Ed Regalado. So para hindi mawala yung bango ng Sampagitan mo, isa lang dapat ang pinapaamoy mo, di ba? Yung asawa mo lang. So pag sinasabi natin Sampagitang Walang Bango, ano yung theme niya? Very good. Pagtataksil sa asawa. Pag sinasabi naman po natin Child of Sorrow, that's Zoilo Galang. Again, pag sinasabi natin Child of Sorrow, that's Zoilo Galang. Pero kapag may polio ka naman, how should we address you? Had polio. Again, how should we address you? Had polio. Pag sinasabi natin sino yung namatay dahil sa panganganak, Doña Pia. Sino yung bana niya? That's Kapitan Tiago. Sino yung anak nila? Si Maria Clara. Si Maria Clara, ano yung symbol niya? Meek, submissive, ano pa, maganda, mahinhin na Pilipina. Tama ba? Yes, next item. Memoria sige, drill natin. Sumugot ka. Memoria Photographica, that's Jose Maria Panganiban. Very good. Pag sinasabi naman po natin Lupang Tinubuan, that's Jose Maria Panganiban pa rin. Again, Lupang Tinubuan, Jose Maria Panganiban. Pag sinasabi naman po natin Child of Sorrow, Zoilo Galang. Pag sinasabi naman po natin Urbana at Felisa, thank you, Ma'am Rhea Evidor, for the 50 pesos po. That's Modesto de Castro. What about for Aloha? Geogracias Rosario. Ulitin natin. Memoria Photographica. Very good. That's Jumapa. Pag sinasabi naman po natin Lupang Tinubuan, that's Jumapa pa rin. Pag sinasabi naman natin Child of Sorrow, that's Zoilo Galang. Pag sinasabi naman po natin Urbana at Felisa, that's Modesto de Castro. Pag sinasabi naman po natin Aloha, that's Geogracias Rosario. Pag sinasabi naman po natin ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nagbabago at kapag nagkakakita ng iba, no? Love is not love when when there is alteration. Sige nga, love is not love when there is alteration. Ano daw 'yun? Sino daw may sabi niyan? By the way, no, nakakahabol ba kayo? Nakakasagot naman po ba kayo? Don't worry kasi i-upload ko naman po ito. So, ulitin mo lang ng ulitin hanggang tatawanan mo na lang ako kasi mahina na po, no? Mabagal na po ako para sa iyo. Don't worry po, you can do anything no on my videos. I-download niyo po kapag pwedeng ma-download, panoorin niyo po sa offline. Okay? And ayan, next. So, sino diyan? Very good, no? That's William Shakespeare. Again, sino? William Shakespeare. William, very good, no? William Shakespeare. Nasaan na yung PowerPoint ko na wala? Okay. William Shakespeare. So, pag sinasabi natin Genoveva Matuti, ano maalala mo sa kanya? Genoveva Matuti. Kalimutan ko yung Genoveva Matuti. That's may mabuti. Okay, very good, no? May mabuti. So kapag matuti, mabuti. Okay? Genoveva Matuti, that's kwento ni mabuti. Mabuti. Okay. So pag sinasabi naman po nating Robert Frost, The Road Not Taken and Stopping by the Snowy Evening. Stopping by Woods on a Snowy Evening. Okay? Again, ulitin natin. Stopping by Woods on a Snowy Evening. Ano yun? Robert Frost, okay? Kapag sinasabi naman po natin The Road Not Taken, that's still
Robert Frost. Okay? Sige nga, ulitin natin. Again, pag sinasabi nating ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nagbabago, kung nakakakita ng bago, that's William Shakespeare. Pag sinasabi naman po nating first Palangka Award for, ano yun? Short stories. Again, first Palangka Award for short stories, that's Genoveva Matuti. Kapag naman po ang kwento ni Mabuti, that's Genoveva Matuti pa rin. Ulitin ko. Again, pag sinasabi natin first Palangka Award for short story, sagot Genoveva Matuti. Kapag naman po first Palangka Award for short play, that's Dionisio Salazar. Tama ba? Okay. Kuha nyo. Again, kapag Genoveva Matuti, short play. Kapag naman po, short stories. Okay? Kapag short play, that's for Dionisio Salazar. Basta mga first palangka sila. Don't forget. Kapag sinasabi naman po nating kwento ni Mabuti, kay Matuti pa rin yan. Kapag naman po The Road Not Taken, Robert Frost. The Greatest Hero of the Malayan Race, Jose Rizal. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost. Okay? Again, ulitin natin. Kapag play, Salazar. Kapag story, Matuti. First Palangka Award silang dalawa. Ayos? Yes. Kapag nagbabago ang pag-ibig, William Shakespeare na yan. Next item. A Muslim Pampango blacksmith who is acknowledged as the first Filipino cannon maker. Again, a Muslim Pampango blacksmith who is acknowledged as the first Filipino cannon maker. Sige nga. So kapag naiintindihan nyo naman po yung salitang blacksmith, actually, blacksmith in Filipino is panday. Panday. Very good. Panday Pira. Okay? Siya yung first Filipino cannon maker. Kapag sinasabi naman po natin Girl Scout of the Philippines, Josefa Escoda. Saan siya makikita? Pinalitan siya, di ba? Sa 1,000. O sige nga, tingnan ko nga yung knowledge ninyo kung gaano nyo ba kaalam yung Philippine banknotes ninyo, yung ating pera. Sige. Sinong nasa piso? Rizal. Sino naman po ang nasa 5? Bonifacio. Sino naman po yung nasa 10? Apolinario Mabini at si Bonifacio. No? Depende kung anong G's ang hawak mo. Kapag naman po 20, Manuel L. Quezon. Kapag naman po 50, Sergio Osmeña. Kapag naman po 100, Manuel Rojas. Kapag naman po 200, that's Macapagal. Sino yun? Macapagal. Kapag naman po 500, si Senior Benigno Aquino. Kapag naman, sinong kasama niya? Si Cory Aquino. Sino ang kulang doon? Si Chris at Bimbi, di ba? Para magiging whole family affair na siya. Kapag naman po 1,000, tatlo yon. Very good. Si Escoda, si General Vicente Lim, o meron ka bang 1,000 dyan? Tingnan mo. At si Jose Abad Santos. Okay? So, yun. Alam nyo ba? First time daw nila sa live. Oh, how was it? Nakakasabay ka ba dyan? Ayos ba tayong mag-live? Ayos ba tayong mag-drill? Okay? So, yun po yun ha. At least, no, meron kayong background, no? Kapag tinanong sa board, ng kalit lang ba? Okay. Sasabihin na, sino yung nasa 100? Patay ka dyan, teacher. Tapos yung mga magkakamali, bagsak agad. Okay? 20 ra in taon yun. Okay, so magbigay ako ng mga trivia sa ating mga Philippine banknotes. Kapag piso, Jose Rizal, the greatest hero of the Malayan race, di ba? Again, banknotes tayo ha. Ipaliwanag ko po kung ano yung mga nagawa nila. O sige, Rizal, marami yan. Okay? Women of Malolos, Rizal. Sa anong edad siya sumulat ng Sa Aking Mga Kababata? 8. Ilan yung language na kaya niyang isalita? 22. Okay? Ano yung greatest crowning glory niya sa UST? Ala Juventud Filipina. Ano yung last poem niya? Mi Ultimo Adios. Kapag tinanong ka naman nanay niya, Teodora Alonzo, saan siya isinilang? Calamba, Laguna. Kailan yung birthday niya? That's June 19, 1861. Kailan siya pinatay? December 30, 1896. Saan siya pinatay? Bagong Bayan. Paano siya pinatay? Firing squad. Ano yung last words niya? Consumatum est. Okay? So, kapag naman po 5 peso,
Bonifacio, siya po yung may pag-asa, siya po yung dakilang plebyo or the great plebeian, siya din po yung supremo ng katipunan, siya din po yung agapito bagong bayan, at siya din po yung may um, ano nga yun? The Decalogue. The Decalogue. Decalogo ng Katipunan. Again, Decalogo ng Katipunan, Andres Bonifacio yan. So kapag si Emilio Aguinaldo naman yung hawak mo, ang nagawa niya ay of course first undisputed general and then first president of the Philippines. Okay? Tapos kapag naman po Apolinario Mabini, ang lumalabas sa board exam dyan, the El Verdadero Decalogo. Again, El Verdadero Decalogo, that's Bonifacio. No, Mabini. Kapag naman po the Great Paralytic, Mabini. Utak ng revolusyon, Mabini. Okay? Tapos kapag naman tinanong ka ng ano yung sakit ni Mabini? Polio. Okay? He had polio. Ayan. Kapag naman po tinanong ka ng Bini, paralitiko, yun po yun ha, si Mabini yan. Sa 20 naman tayo, Manuel Quezon, the father of social justice. Okay? The second president of the Philippines. And then, he is the ama ng wika. Okay? Tapos sa 50 naman, si Sergio Osmeña, the first the first speaker of the Philippine Assembly. So pag sinasabi natin first speaker of the Philippine Assembly, Osmeña, the shortest serving president, Osmeña pa rin. Thank you, Ma'am Maylene Marquez, sa 50 pesos po. Kapag sinasabi naman po natin 100, that's Manuel Rojas. He is the first president of the Third Republic and of course, siya din po yung nagsaayos ng Pilipinas ng mga sira sa digmaan. Okay? Pag sinasabi naman po natin 200, makapagal, apat ang board examination question dyan. Incorruptible, Land Tenancy Act, tapos Sertipiko sa Pilipino, and transfer the independence from July 4 to June 12. So, ito yung laging lumalabas, transfer the independence. Incorruptible. Pwede rin siya, lumabas din siya one time. At meron din sertipiko sa Pilipino at ang isa dyan ang Abolish Land Tenancy Act. Okay? Kapag 500 naman po, non-violence si Aquino, and then ina ng demokrasya si Cory, and then no wangwang policy si Benigno Aquino III, at first bachelor president din siya, and Filipinos are worth dying for. Sino yan? Benigno Aquino, ayan, senior, di ba? Yung pinatay doon sa 1983. Okay? So, malinaw yun ha. Thank you, Ma'am Jancy Disuna. Ayan. How is it going daw? Maayos naman po. Okay? So, kuha nyo po yung mga currency natin. So, sa 1,000 tayo. Pag sinasabi nating Josefa Escoda, that's Josefa Lianes Escoda, that's 1,000. Pag sinasabi naman po natin Vicente Lim, siya yung nagsabi na if we want the respect of other nations, we must show them that we are not only strong in arms, but unconquerable in spirit. Ulitin ko. If we want the respect of other countries, we must show them that we are not only strong in arms, but unconquerable in spirits. Okay? Namatay siya sa Battle of Bataan. Kapag naman po si Jose Abad Santos, ang memorable niya na linya ay, do not cry, Pipito. Show them that you are brave. It is an honor to die for one's country. Not everyone has the chance. Okay? So namatay din po siya. Na-assassinate po siya doon sa battle with the Japanese. Okay? So yun po yun. And then sa 5,000, the first Filipino hero, that's Lapu-Lapu. Okay? Ina ng himugsikan po ay si Aquino. Okay? Yung tandang Sora, Melchora Aquino. Okay? So malinaw? Yes. Wendy Pulgo, hi ma'am. Thank you so much po sa 50 pesos niyo po. Wait muna, kuha muna ako ng tubig. Naubusan ako ng tubig. Okay? So drill tayo pagbalik ko.
Ayos pa ba kayo dyan? O papasa na ba? Kaya nyo pa bang may pagpatuloy ito? O naka 15 minutes na tayo. Oh. Sige. Thank you so much po sa mga nagbigay na. Ayan. Nag-purchase ng super stickers. O yun. Thank you so much. Please post nyo po ito. Yes po. I will post this one right after the live. Okay? So wag kang magproblema po kapag nasa work ka pa ngayon. Just bear with me po, no? Kasi nga po, i-upload natin to lahat doon po. Sige, Dijun Maclaro. Yung tatlong dots po na nasa itaas, i-click nyo, tapos 1080 megapixel yung i-select nyo. Klarong-klaro po yan, okay? Kasi nga po, yan, may nagturo sa inyo, click the settings, 1080 resolution yung i-select ninyo. Okay? Kasi po, klarong-klaro yan. I am sure about that. Kasi kapag in-upload ko na to, klaro na to. Okay? Sige. Next item na tayo para makarami, di ba? Next item. Tcharan! Okay. So, ang sagot dito, guys, Filipino Canon Maker, that's Panday Pira. First pala, okay, wait. Meron tayong reel, na first palang award for short story, Matuti against story, Matuti. Kapag naman po first Palangka Award for play, that's Junicio Salazar. Huwag kalimutan ha. Kasi po, baka nalito ka tapos nandun sa choices, ayan, sayang, no? Nakita mo na sana. Pag sinasabi nating short story, Matuti, no? Tandaan mo po yung kwento ni Mabuti. Kapag naman po first Palangka Award for play, that's Junicio Salazar. Pag sinasabi naman po nating Husing Sisiw, isa din to sa mga nakakalito, no? Kapag nakita nyo sa board exam, Husing Sisiw, tapos nandun si De La Cruz, nandun si De Jesus, sino kaya sa dalawa? Ayan. Sino sa dalawa? Okay. Si Jesus po, Jose Corazon de Jesus, siya po yung Husing Batuti. Again, sino yan? Husing Batuti. Kapag naman po Husing Sisiw, si De La Cruz yan. Again, Jose de la Cruz, Sisiw. So si Sisiw, mahilig sa cruz, di ba? Jose de la Cruz. So, walang relasyon yan. Basta yun yun. Again, Sisiw de la Cruz. Kapag Lope K. Santos naman, ama ng Balarilang Filipino. Okay, father of Filipino grammar. Kapag si Vereno Rias naman po, siya yung ama ng Sarsuelang Tagalog. Again, ama ng Sarsuelang Tagalog, siya po si Lola Basyang. Sino siya? Si Lola Basyang. Ulitin natin. Pag Sisiw, Cruz. Kapag Batuti, Jesus. Kapag naman po grammar, Santos. Kapag naman po Lola Basyang, Severino Reyes. Ama ng Sarsuelang Tagalog, Severino Reyes. Malinaw yun? Yes. Ano yung pumalit sa Sarsuela? Budabil. Oh, yan ay hindi galing sa ibang bansa. No? Galing yan sa atin. Next item. Who is the first Filipino diplomat? Again, who is the first Filipino diplomat? Okay. Agara. Okay. Again, who is the first Filipino diplomat? That's Felipe Agoncillo. Again, Felipe Agoncillo. Sino naman pong Teodoro Agoncillo na to? Siya po yung dakilang, ang madamdaming manunulat ni Carmen Guerrero Nakpil. Again, sino yung madamdaming mananalaysay, ni Carmen Guerrero Nakpil? Sino yun? Teodoro Agoncillo. Again, sino yan? Teodoro Agoncillo. Okay? Kapag sinasabi naman po natin Liwayway Arceo, uhaw ang tigang na lupa. Okay? So, uhaw ka ba dyan? Magpadilig ka, di ba? Again, pag sinasabi natin first Filipino diplomat, Felipe Agoncillo. Pag sinasabi naman po natin ang mandamdaming mananalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil, that's Teodoro Agoncillo. Pag sinasabi naman po natin uhaw ang tigang na lupa, Liwayway Arceo. Okay? Next. Drill tayo mula simula hanggang sa last item. Handa ka na ba? Okay, sige, sumagot ka lang dyan ha. Una,
madamdaming mananalaysay ni Nakpil, Teodoro Agoncillo. Uhaw ang tigang na lupa, Liwayway Arceo. Very good. Sa pula sa puti, Rodrigo. Very good, no? Hindi Duterte ha. Francisco Soc Rodrigo. Pag sinasabi naman po nating Flora de Filipinas, Flora de Filipinas, that's Manuel Blanco. Sino yan? Manuel Blanco. Pag sinasabi naman po nating, again, ulitin natin yon, madamdaming mananalaysay ni Nakpil, that's Teodoro Agoncillo. What about uhaw ang tigang na lupa? Liwayway Arce. What about sa pula sa puti? Rodrigo. What about Flora de Filipinas? Father Manuel Blanco. Next item. Tagalog Joan of Arc. That's habag, kahabagan. Pag sinasabi natin Visayan Joan of Arc, that's magbanwa. Pag sinasabi naman po natin first and longest running comics in the Philippines, very good. That's King Koy found in Liwayway. No? What about for first Filipino publisher? That's Tomas Pinpin. What about for ama ng maikling kwentong Tagalog? Sino yon? Ama ng maikling kwentong Tagalog. That's Geogracias Rosario. Okay? Ano yung pinaka-famous na ginawa niya? Aloha, di ba? So pag sinasabi naman po nating ama ng sarswelang Tagalog, that's Severino Reyes. Okay? The first Palangka Award for Play, Junesio Salazar. The first Palangka Award for Short Stories, that's Matuti. Okay? Next, kapag sampagitang walang bango, that's sino yan? Iniego Ed Regalado. Tama? At bakit walang bango yung sampagitan niya? Dahil kahit kanino niya pinaamoy. So, dahil ganun po yung interpretasyon, ang kanyang tema ay pagtataksil sa asawa. Okay? Kapag naman po Memoria Photographica, Jose Maria Panganiban. Kapag naman po Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, Jose Maria Panganiban pa rin yan. Kapag naman po Child of Sorrow, Zoilo Galang. Again, Child of Sorrow, Zoilo Galang. Kapag naman po Urbana at Felisa, Fray Modesto de Castro. Again, Fray Modesto de Castro. Example ba yan ng epistolary? Yes. So ano yung epistolary? Pagsusulatan. Again, ano yung epistolary? Pagsusulatan. Next, kapag naman po Aloha, that's Geogracias Rosario. Kapag naman po Father of Tagalog Classics, okay, very good. That's De Castro. Again, Father of Tagalog Classics, that's Modesto de Castro. Again, ulitin natin, tapos bilisan natin ng konti ha. Sige, madamdaming mananalaysay ni Nakpil, Teodoro Agoncillo. Uhaw ang tigang na luba, Liwayway Arceo. Sa pula sa puti, that's Rodrigo. Kapag naman po Flora de Filipinas, Father Manuel Blanco. Kapag naman po Tagalog Joan of Arc, kahabagan. Kapag naman po Visayan, Teresa Magbanwa. Kapag naman po first and longest running comics, King Koy, found in Liwayway. Kapag naman po first Filipino publisher, Tomas Pinpin. Kapag naman po ama ng maikling kwento, Tagalog, that's sino yun? Ama ng maikling kwentong Tagalog? Si Rosario. Very good. Kapag naman po Sampagitang Walang Bango, Iniego Ed Regalado. Kapag naman po Memoria Photographica, Jumapa, Jose Maria Panganiban. Kapag naman po Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, Jose Maria Panganiban. Kapag naman po Child of Sorrow, Zoilo Galang. Kapag naman po Urbana at Felisa, Modesto de Castro. He's the father of Filipino classics. That's De Castro pa rin. Kapag naman po Aloha, that's Geogracias Rosario. Tama ba? Nakakasabay ka pa ba dyan? O, ulitin mo lang to kapag hindi ka nakakasabay. Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nagbabago. Kapag nagkakita ng pagbabago, that is Shakespeare. Very good. Again, sino yun? Shakespeare. Kapag naman po first canon maker, Panday Pira, The Black Smith. Tama ba? Kapag naman po first Palangka Award for Short Story, that's Story has Story. Sino yan? Matuti. Kapag naman po Play, Salazar. Kapag naman po, ayan, Husing Sisiw, Sisiw si Cruz. Very good. Kapag naman po Batuti, that's Jesus. Okay? Jesus. Kapag naman po first Filipino diplomat, that's Felipe Agoncillo. Kapag naman po madamdaming mananalaysay ni Nakpil, that's
Chodoro Agoncillo. Kapag naman po uhaw ang tigang na lupa, Liwayway Arceo. Kapag naman po sa pula sa puti, that's Sok Rodrigo. Kapag naman po Francisco, ayan. Kapag naman po he is a Japanese poet who won the Nobel Prize for Literature in 1968. Again, siya daw ay isang Japanese poet who won the Nobel Prize for Literature in 1968. Hindi po si Masho Basho, siya po si Kawabata. Sino yan? Kawabata. Again, say it again. Kopyahin mo yung pagkakasabi ko. Say it again. Kawabata. Go. Kawabata. Kasi po, Kawabata yan. Again, Kawabata. Di ba? Sinabi ni Sir Jaster. Toto ka rin, sir. Ayan. So, Kawabata po yan ha. Again, the Japanese poet na nakapanalo po ng Nobel Prize sa Literature noong 1968. Kawabata. Okay? Para matandaan mo yan. Kung nakakalimutan mo sa board exam, sabihin mo lang, Kawabata. Okay? This was the era of knights, chivalry, and castles in English literature. Again, era of knights. Kapag era of knights, that's for, very good, no? Middle Ages. Middle Ages. Kapag naman po, popular Philippine secular poetry, Indodi. Again, Indodi. Ano yung clue ko dito? Okidaf. Everybody say, Okidaf. So kapag sinasabi natin octosilabic, ki, kurido, and ibonadarna. Pag sinasabi naman natin daf, D for dodisilabic, and A for awit, and F for Florante at Laura. So example po ng Florante at Laura, ang awit. At ang awit po ay dodikasilabik. Kapag naman po octosilabic, that's kurido. An example of kurido is ibon adarna. Now, ano ang sagot dito? Very good, Ma'am Van Obids. That's awit. Okay? Kapag naman po tinanong, memories of brutality during the Japanese regime was associated, yung mga tinuhog nila yung mga sanggol, no? Yung mga tao na walang awang paslang, no? Yung mga Pilipino. Okay? At yung mga Amerikano. Sino yun? Anong tawag sa kanila? Yes, I will upload this one right after the live. That's Kempitay. Again, ano yun? Kempitay. Kanang gipang kempit o nya gipang bitay. Okay? Kempitay. Again, gikimpitan o nya gibitay, di ba? Kasi yung mga bata noon, no, ganyan yan sa kanilang mga bayoneta. Tapos, yan. Ayan, napaka-cruel nila. Despotic sila masyado. Gikumpitan o nya gibitay. Very good. Next item. Kapag naman po, yes, new lessons ito. Ang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas ay ang panahon ng, again, ang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas ay ang panahon ng mga Hapones. Ano yun? Japanese. Very good, Sir Jimwell. Okay. Ulitin natin to, tapos bilisan natin ng konti, ha? Sige, tingnan natin. Bilisan natin, ha? Ano sagot dyan? Agoncillo, Chodoro. Kapag naman po uhaw, Liwayway Arceo. Kapag naman po sa pula sa puti, that's Rodrigo. Kapag naman po Flora de Filipinas, Father Manuel Blanco. Kapag naman po Tagalog John of Arc, Kahabagan. Kapag naman po first longest running comics, Kengkoy. Kapag naman po first Filipino publisher, Tomas Pinpin. Kapag naman po ama ng maikling kwentong Tagalog, Gracias Rosario. Kapag naman po sa pagitang walang bango, Inigo Ed Regalado. Bakit walang bango yung sa pagitan niya? Pinaamoy niya sa maraming cuts, di ba? Kapag Memoria Photographica, Jumapa. Pag-ibig sa tinubuong lupa, Jumapa. Kapag naman po Child of Sorrow, Zoilo Galang. Kapag naman po Urbana at Felisa, Modesto de Castro. Kapag naman po Aloha, that's, sino yun? Gracias Rosario. Tama ba? Aloha? Yes, next. Kapag naman po Father of Tagalog Classics, that's Modesto de Castro. Kapag naman po ang pag-ibig hindi pag-ibig kapag nagbabago, that's Shakespeare. Kapag naman po first canon maker, Panday Pira. Kapag naman po first Palangka Award, short story, that's Matuti. Kapag naman po play, that's Junesio Salazar. Kapag naman po Husing Siseo, Cruz. Kapag naman po Husing Batuti, that's Jesus. Very good. Kapag naman po first Filipino diplomat, Agoncillo, Philip P. Agoncillo. Kapag naman po madamdaming mananalisay ni Nakpel, Chodoro Agoncillo. Kapag naman po uhaw ang tigang na lupa, Liwayway Arceo. Kapag naman po sa pula sa puti, Sok Rodrigo. Kapag naman po he is the Japanese poet who won the Nobel Prize for Literature, Kawabata. Again, sino yan? Kawabata. Next, kapag naman po era of knights, Middle Ages. Kapag naman po popular Philippine secular poetry of Dudi, Kasilabi. Dudi, that's awit. Kapag naman po octo, that's
Corrido. Example ng corrido, Ibon Adarna. Example ng awit, Florante at Laura. Kapag naman po, Memories of Brutality ng mga Japanese, Kimpitay, Kikumpitan, Unya Gibitay. Kapag naman po ang gintong panahon ng panitikan ng Pilipinas, that's Japanese period. World's great novels and authors tayo. Great novels and authors. Handa ka na ba dyan? O yun, very good. Natuto ka ba? Mga bago ba itong mga pinapakita natin sa inyo? Natuwa ka naman. Ayan, so ulitin nyo lang po ito kapag gusto nyo pong mag-register kahit ayaw nyo, kahit wag nyo na po isulat, no? Basta pinanood nyo lang po ito ng ulit-ulit tapos nasabayan nyo na po ako, trust your brain. It has been programmed para po maalala nyo po yung mga pinapadil natin dito kahit hindi na kayo magsulat. Okay, world's great novel and authors. Let's go. The Great Gatsby. Sinong author? The Great Gatsby. Lakihan natin ha. The Great Gatsby for a while. Lakihan ko lang po. Okay. The Great Gatsby. Ayun. Okay. The Great Gatsby. Dito ako sa center. Parang, okay. Diyan ako. Ayan. Ayan. Okay. Oh. Okay. The Great Gatsby, sinong author? F. Scott Fitzgerald. Very good yung mga nakakasagot. Kapag naman po, Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway. Okay. Mrs. Dalloway. The correct answer for that one is Virgin. Virgin pa si Mrs. Dalloway. Virginia Woolf. Again, Way Woolf. Virgin, si Mrs. Dalloway. Hindi, si Miss Miharis yung virgin na wag niyo pong ilito yung mga sarili ninyo, ha? So again, pag sinasabi natin Miss Dalloway, Virginia Woolf. Way Woolf. Okay? Kapag naman po, kapag naman po Ulysses. Ulysses. Sino yan? Very good. That's James. Okay, James Joyce. Ayan, nakakasagot naman sila. Uy, hindi po si Homer. Bakit may sumagot ng Homer? Si Homer po, yung Iliad and Odyssey. Yung Ulysses po, si James Joyce. What? Teachers, listen to me. Ulysses, James Joyce, Iliad and Odyssey, Homer. Malinaw? Yes. Kapag naman po, the picture of Dorian Gray. The picture of Dorian Gray. The picture of Dorian Gray. That's naghalo-halo na daw. Huwag niyo pong paghalo-haluin ha. Ulitin niyo lang po ito ng ulitin hanggang sa hindi niyo na po mahalo-halo. Sige, pag sinasabi natin Dorian Gray, that's the Wilde. Oscar Wilde. Ayan, mahilig sa Dorian si Oscar. Again, pag sinasabi natin Great Gatsby, sino yan? F. Scott Fitzgerald. Pag sinasabi naman po natin Wolf, si Way Dalloway. Pag sinasabi naman po natin Ulysses, James Joyce. Pag sinasabi naman po natin Iliad and Odyssey, Homer. Okay? Pag sinasabi naman po natin The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Mahilig sa Dorian si Oscar. Very good. Pag sinasabi natin Huckleberry Finn, that's Huckleberry Finn. Sino yan? Sige, I will give you the clue. Kapag aware ang bata na ino-observe mo siya, okay, listen to me. Kapag aware ang bata na ino-observe mo siya, the child will do better. Anong psychological effect yan? A. Hawthorne. B. Pygmalion. C. Golem. D. Halo effect. Sige nga. Lagyan ko kayo ng taste ng Prof. Ed. Again, aware ang bata na nag-observe si teacher sa kanya, kaya magaling yung performance niya. Ano yon? Hawthorne. Ano yan? Hawthorne. Okay? Ano ba yung Pygmalion or Rosenthal? Yun po yung high expectation leads to high performance. Okay? Pag sinasabi naman po natin Golem, low expectation leads to low performance. Pag sinasabi naman po natin escalating effect, ripple effect yun. Pag sinasabi naman po natin general impression, halo effect yun. Malinaw, ulitin ko. Aware ang bata na inobserve mo siya, kaya magaling siya. Hawthorne. Kapag naman po, high yung expectation mo sa bata, kaya high din yung performance niya. Pygmalion or Rosenthal. Parehas lang po sila ha.
Pygmalion, or Rosenthal. Kapag naman po low ang expectation mo sa bata, kaya low din yung performance niya, that's Golem effect. Kapag naman po nag-escalate, pinagalitan mo yung isang bata, pinagalitan mo na lahat, escalating effect, ripple effect. Kapag naman po general impression mo sa bata, halo effect or halo or halo. Malinaw yan? Malinaw na ba? Say yes! Pabusin na ba? Ayan, napapagod na sasabog ng utak. Huwag pong mag-alala dahil babayaran ka po ng pagkakataon. Okay? Si RR at Golem kumain ng halo. O di ba? Yun yung laging tinuturo ko sa inyo. Okay. So we have here Huckleberry Finn, that's Nathaniel Hawthorne. Nathaniel. Oy, Mark Twain. No, sorry. Si Hawthorne pa. Ay nako. Sorry. Si Hawthorne pala ito. Si Twain. Kay Hawthorne pala, Scarlet Letter. Napagpalit ko. Oh. Tapos, discuss po ako ng discuss. Okay? Sige, wait, sorry ha. Scarlet Letter pala. Scarlet Letter, that is for Hawthorne. So, na-discuss ko na yung psychological effects. Mali nga lang yung aking pagkakaintindi doon sa Huckleberry Finn. Hawthorne po is for Scarlet Letter. Okay? Sorry. Okay? Malinaw? Again, Hawthorne, that's for Scarlet Letter, and Huckleberry Finn, that's Mark Twain. Gutuman ako eh. Okay, for a while. We now have here, nice. Again, Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne. Kapag naman po, Huckleberry Finn, Mark Twain. Maliliit po ang font, sir. Malaki naman po yan. Okay. Sige, akin pa pong lakihan ha, for a while. Malaki naman po. Ay, kayo talaga, oh. Sige, lakihan pa natin. Ayan, oh. Yan. Ayos na yan. Oh, diba? Okay, for a while. Okay. Oh, what about that? Just select the 1080 ha. Hi, Ma'am Bea, Rose Prial. Thank you so much po. Okay, so, ayan, patuloy na tayo. Okay, for a while. Nasa na yun? Okay. Kapag sinasabi naman po nating Vanity Fair, that's William Makepeace Thackeray. Again, William Makepeace Thackeray. Tingnan natin. Tama yung sagot natin. Kapag naman po Gulliver's Travels, that's Jonathan Swift. Again, sino yan? Jonathan Swift. Kapag naman, again, bakit? Ano yung theme ng Gulliver's Travel? Folly and stupidity. Again, folly and stupidity. Kapag naman po, Robinson's Crusoe, Sue Defoe. Okay, again, Sue Defoe. Tama ba? Daniel Defoe. Again, Robinson's Crusoe, Daniel Defoe. Balikan natin. Again, pag sinasabi natin The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Pag sinasabi natin Mrs. Dalloway, sino yan? Way. That's Wolfe. Pag sinasabi naman po natin Ulysses, James Joyce. Pag sinasabi natin Iliad and Odyssey, Homer. Pag sinasabi naman po natin The Picture of Dorian Gray, mahilig sa Dorian Sea, Oscar. Kapag naman po Huckleberry Finn, that's Mark Twain or Samuel Clemens. Pag sinasabi naman natin Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne. Pag sinasabi naman natin Vanity Fair, that's William Makepeace Thackeray. Kapag naman po Gulliver's Travel, Jonathan Swift. Kapag naman po Robinson's Crusoe, that's Defoe. Daniel Defoe. Malinaw? Yeah, so next part tayo. Wait for a while. Next part tayo. So I will move my face here. Okay, next part. Wala. Pag sinasabi naman natin Daniel Deronda, sinong author? Daniel Deronda. Maraming hindi nakakaalam dyan. Again, Daniel Deronda. Sino yan? That's George Eliot. Again, Daniel Deronda. George Eliot. Yun. Hindi nyo alam yan. What is the pen name of George Eliot? That's Mary Ann Evans. Sorry. Mary Ann Evans is the real name of George Eliot. Huwag nyo pong baliktarin.
Ikaw lang po nagbaliktad, sir. Again, di natin babaliktarin. Ano yung totoong pangalan ni George Eliot? Mary Ann Evans. Bakit pang lalaki, sir? Kasi bawal po magsulat yung mga babae sa time niya. Okay? There is dominance among men during her time. What about for Little Women? Alcott. Little Women, Louisa Alcott. Sonnets for her husband. Browning. Again, sonnets for her husband. Browning. Tandaan nyo po yan. Little Women, Alcott. Malinaw yan. Yes, what about for Alice Adventure in the Wonderland? Hinihingal ako Alice in the Wonderland. That's, sino yon? Lewis Carroll. Again, sino siya? Lewis Carroll. Sino naman po ang the Scarlet Letter? Ito yung sabi ko kanina. Sino yung Scarlet Letter? Nathaniel Hawthorne. Kapag aware ang bata na ino-observe mo siya, that's Hawthorne effect. Kapag naman po low ang expectation mo sa bata, kaya low yung performance niya, Golem effect. Kapag naman po high yung expectation mo, high yung performance niya, Pygmalion or Rosenthal. Kapag naman po general impression, halo effect. Okay? Kapag naman po general impression na nga, di ba? Escalating effect, ripple effect. Next. Hawthorne. What about Moby Dick? Moby Dick. Sino yung proponent dyan? Sino yung may akda? Yes, I will upload this one right after the live. That's Herman Melville. Again, sino yan? Herman Melville. That's Moby Dick. That's Herman Melville. Next. Jane Eyre. Jane Eyre. Makinig na lang po kayo kapag hindi makaklaro sa inyo. Jane Eyre. Sino ang proponent? Jane Eyre. That's, is it Emily Bronte, Anne Bronte, or Charlotte Bronte? Sige nga. Is it Emily Bronte, Charlotte Bronte, or Anne Bronte? Very good. That's Charlotte. Sino naman po yung Wuthering Heights? Sino naman po yung Wuthering Heights? That's Emily Bronte. Again, Emily Bronte. Pag sinasabi natin Jane Eyre, di ba? Ang theme dyan agad ay lagpasan ng mga pagsubok sa buhay-buhay, di ba? Next item. Okay, what about for Pilgrim's Progress? Pilgrim's Progress. Again, Pilgrim's Progress. Ano yan? Very good. That's John Bunyan. Again, sino yan? John Bunyan. Sige, drill natin mula simula patungo rito. Dito lang sa world muna ha. Bilisan lang po natin. Pasensya na po, kumakain po ako kasi po ang gutom na. Okay. Simulan natin for a while ha. Where is my face? Okay. Okay, dyan ka na lang sa center. Okay, we have here first slide. Okay, sagot lang dyan. The Great Gatsby. F. Scott Fitzgerald. What about for Mrs. Dalloway? That's Virginia Woolf. What about Ulysses?
James Joyce. What about Iliad and Odyssey? Homer. What about for the picture of Dorian Gray? Mahilig sa Dorian si Oscar. What about for Huckleberry Finn? Mark Twain. What about Scarlet Letter? Nathaniel Hawthorne. What about for Vanity Fair? William Makepeace Thackeray. What about for Gulliver's Travel? That's Jonathan Swift. Ano yung theme? Folly and Stupidity. Kapag naman po Robinson's Crusoe, Daniel Defoe. Kapag naman po Daniel de Ronda, that's George Eliot. What is the true name of George Eliot? Mary Ann Evans. What about for Little Women? Alcott. What about sonnets for her husband? Browning. Kapag naman po yes. Kapag naman po Alice in the Adventures Wonderland. Alice Adventures in the Wonderland. That's C.S. Lewis Carroll. Kapag naman po The Scarlet Letter, that's Nathaniel Hawthorne. Kapag naman po Moby Dick, Herman Melville. Kapag naman po Jane Eyre, that's Charlotte Bronte. Kapag naman po Wuthering Heights, that's Emily Bronte. Anong theme ng Jane Eyre? That's overcoming hardships in life. Kapag naman po Pilgrim's Progress, that's very good. John Bunyan. Okay. Next item. Nasagot mo ba? Pag hindi naman po, you can review this one para mastery ang mangyayari sa'yo. Next item. Okay. The movement of material from a more crowded area to less crowded area is called blank. O sige. How do we demonstrate this one? Kapag may food coloring ka dyan, ilagay mo sa tubig, that's high concentration to low concentration. Ano yon? Is it osmosis? Is it photosynthesis? Is it respiration? Is it diffusion? Oh, sinabi ko na yung sagot. Diffusion. Okay? Pag sinasabi natin photosynthesis, that's from light energy to chemical energy through the process of photosynthesis. The site of the photosynthesis is chloroplast. And the small holes in the leaves is stomata. And the breathing organs of plants is lenticels. And the green pigments is called chlorophyll. And the one-way transport of food is xylem. And the two-way transport of food is phloem. Okay? What is the product of photosynthesis? Glucose and oxygen. What is the product of cellular respiration? Carbon, energy, and water. Drill natin. High concentration to low concentration. Diffusion. It is the process of light energy transforming into chemical energy to the process of photosynthesis. The site of the photosynthesis, chloroplast. The green pigments, chlorophyll. The small holes, stomata. The breathing organs of plants, lenticels. What is present on perfumes? Esters. What is present on perfumes? Esters. One-way transport. Xylem. Two-way transport. Phloem. Two-way transport. That's phloem. Kailan nangyayari ang photosynthesis? Day or night? During the day. O ano yung product ng photosynthesis? That's glucose and oxygen. Ano naman po ang product ng cellular respiration? Carbon, energy, and water. Pag sinasabi nating photosynthesis, nagre-release ba ng oxygen ang plants dyan? Yes. So kapag nagre-release ng oxygen ang plants, kailan siya nagre-release? Night or day? During the day. Kailan naman po nag-take in ng oxygen ang plants? During the night. Ulitin natin. Plants take in oxygen during the night and they release oxygen during the day. They take in carbon dioxide during the day and they release carbon dioxide during the night. Malinaw yon? Yes. So the correct answer for this one is high to low diffusion. Next item. O sige, atin pong i-drill. So, biosci tayo. Drill natin yung biosci, okay? Pag sinasabi natin series, sunod-sunod. Chain, that's food chain. Pag nabasa mo series of feeding connections, food chain. Kapag naman po intertwined connections, food web. Kapag naman po two sexes, that's herma. Okay? Hermaphrodites. An example of hermaphrodites are earthworms. Again, earthworms. Yung mga wati sa Bisaya, no? Yung wati-wati, dalawa po ang sex nila. Yung nasa unahan at nasa hulihan. Okay? At girl and boy yon, kaya mahilig silang magsarili, no? Hindi na kailangan ng ibang tao para mag-reproduce. Siya lang, di ba? Sariling pagsisikap yun. Again, ulitin natin to. Again, pag sinasabi natin series,
food chain. Pag sinasabi natin intertwined, food web. Pag sinasabi natin two sexes, hermaphrodites. Pag sinasabi natin example of hermaphrodites, that's earthworms. Okay, dalawa ba yung sexes nila? Meron ba tayong male and female sa kanila? Yes. Pag sinasabi naman po natin starfish or lizards, again, starfish or lizards, that's for regeneration. Say it again, regeneration. So kapag tinanong sa board exam, which of the following regenerate? Sagot mo, starfish or lizards. Next, kapag naman po, the successive levels of organisms consuming one another, o nagkakainan daw yung dalawa, ano yon? Again, successive levels of organisms consuming one another, kinakain nila ang isa't isa. That is trophic levels. Ano yan? Trophic levels. Again, kapag kinakain niya yung isa't isa, trophic levels. Kapag mahilig ka magsarili, hermaphrodites. Bakit? Dalawa yung sex mo. Hindi mo na kailangan ng, ayan, ibang tao. What about for highest school? Highest school. Pag highest, so ibig sabihin, lignite or anthracite? Lignite or anthracite? Highest, that's anthracite. Kapag naman po lowest, that's lignite. Tandaan niyo po yan. Highest. Kapag naman po low, that's lignites. Malinaw? Yes. Kapag naman po intamueva histolitica, that's dysentery. Again, ano yun? Dysentery. Say it again. Dysentery. Intamueva histolitica, dysentery. Okay? Sige, so teachers, i-drill natin mula simula patungo rito. Kaya ba? Okay, sige. Okay. Dito lang po. Yes, I will save this one. This is the last drill part, no? This is the last part of the live today. I-drill natin mula simula hanggang sa hulihan. Tingnan natin kung makakasagot ka ba. Ayos? Yes, handa ka na ba? Ayan, papasa na ba? Itatap na. Last bird exam mo na ba to? Ayan, so I will adjust first the presentation kasi po ang laki. So again, just listen to me. Wag po na pong i-pay attention tong presentation kasi po baka mahuli ka lang, di ba? So wait for a while ha. Ayan. Tsadan. Okay. So again, from the start, from the top. Ayos? Yes. Next item. Madamdaming mananalaysay ni Nakpil. That's Chodoro Agoncillo. What about for Uhaw ang Tigang na Lupa? PYY Arceo. What about for Sa Pula sa Puti? Soc Rodrigo. What about for Flora de Filipinas? Manuel Blanco. Kapag naman po Tagalog, Joan of Arc, Habag, kahabagan. Kapag naman po Visayan, Joan of Arc, that's Teresa Banwa, Magbanwa. Kapag naman po first and longest running comics, that's Kenkoy and found in Liwayway Magazine. Kapag naman po first publisher, Tomas Pinpin. Kapag naman po ama ng maikling kwentong Tagalog, Joe Gracias Rosario. Kapag naman po oldest newspaper of the Philippines, that's Manila Bulletin. Oldest newspaper, Manila Bulletin. Sampagitang walang bango, that's Inigo Ed Regalado. Bakit walang bango yung sampagitan niya? Pinapaamoy niya kahit kanino. So again, ano yung theme sa work na yan? That's pagtataksil sa asawa. Kapag naman po memorya photographica, that's Jumapa. Pag-ibig sa tinubuang lupa, Jumapa. Kapag naman po Child of Sorrow, that's Zoilo Galang. Kapag naman po Urbana at Felisa, sino yan? Urbana at Felisa. That's Modesto de Castro. Epistolary, Urbana at Felisa. Ayan. Aloha, Joe Gracias Rosario, father of Tagalog Classics, Modesto de Castro. Kapag naman po ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nakakakita ng bago, William Shakespeare. Kapag naman po first Filipino canon maker, that's Panday Pira. Kapag naman po first Palangka Award for short story, that's Matuti. Kapag naman po first Palangka Award for play, Junicio Salazar. Kapag naman po Husing Sisiw, that's Cruz de la Cruz. Kapag naman po Using Batuti, that's Jesus. Pag sinasabi natin first Filipino diplomat, Felipe Agoncillo. Pag sinasabi natin mandanawing madalaysay ni Nakpil, Chodoro Agoncillo. Sino yung traidor sa Katipunan? Chodoro Patiño. Sino man po yung traidor sa Battle of Tirad Pass? Pinatay si Goyo, the boy general. That's Juanario Galot. Uhaw ang Tigang na Lupa, Arceo Liwayway. Pag sinasabi natin sa Pula sa Puti, that's Rodrigo. Pag sinasabi natin he is the Japanese poet who won the Nobel Prize, that's
Kawabata. Pag sinasabi nating the era of knights, Middle Ages. Pag sinasabi nating popular, secularly poetry, dodecassyllabic. Dodi, that's awit. Kapag octo, that's corrido. Example of corrido, Ibon Adarna. Example of awit, Florante at Laura. Kapag naman po memories of brutality during the Japanese, Kim Pitay. Pag sinasabi naman po natin gintong panahon ng wikang panitikan sa Pilipino, that's Japanese. Pag sinasabi naman po natin The Great Gatsby, that's F. Scott Gerald. Pag sinasabi naman po natin Mrs. Dalloway, that's Wolf. Pag sinasabi naman po natin Ulysses, that's James Joyce. Pag sinasabi naman po natin The Picture of Dorian Gray, that's Oscar Wilde. Pag sinasabi naman po natin Huckleberry Finn, that's Mark Twain. Pag sinasabi naman po natin Vanity Fair, that's William Makepeace Thackeray. Pag sinasabi naman po natin Gulliver's Travel, that's Jonathan Swift. Pag sinasabi naman po natin Robinson's Crusoe, Daniel Defoe. Pag sinasabi naman po natin Daniel De Ronda, that's Mary Ann Evans. Ano yung pen name ni Mary Ann Evans? George Eliot. Bakit siya naglalaki? Kasi po bawal magsulat yung mga babae sa time niya. Pag sinasabi naman po natin Little Women, Alcott. Pag sinasabi naman po natin Sonnet for Her Husband, Browning, Elizabeth Barrett Browning. Pag sinasabi naman po natin Alice Adventures in the Wonderland, C.S. Lewis Carroll. Pag sinasabi naman po natin The Scarlet Letter, Hawthorne. Pag sinasabi natin magaling ang performance mo, kaya inobserve ka ng teacher, magaling yung performance mo, Hawthorne effect. Kapag naman po mataas ang expectation teacher sa'yo, kaya maganda yung performance mo, that's Pygmalion or Rosenthal effect. Kapag naman po mababa yung expectation ko sa'yo, kaya mababa din yung performance mo, Golem effect yon. Kapag naman po, what else? Kapag naman po escalating, that's ripple effect. Kapag naman po general impression, that's halo effect. Malinaw? Yes. Kapag naman po Moby Dick, that is for Herman Melville. Kapag naman po Jane Eyre, that's for Charlotte Bronte. What's the theme? Overcoming hardships. Kapag naman po Pilgrim's Progress, that's John Bunyan. Nakakasabay ka pa ba dyan? Hindi ba sumabog ang utak? Next item. Kapag sinasabi natin the movement from more crowded, from a more crowded to less crowded. Wait. More crowded to less crowded, that's diffusion. Pag sinasabi natin site of the photosynthesis, that's chloroplast. What about for the green pigments? Chlorophyll. What about for the opening? Stomata. What about for one-way transport? Xylem. What about for two-way transport? Phloem. What is present on perfumes? Esters. Ano yung nagpapahinog sa prutas? Lenticels. What gives the fruits its scent? Esters pa rin yan. Again, what gives the fruits its scent? Esters pa rin yan. What about for the process of light energy transforming to chemical energy to the process of photosynthesis? What is the product of photosynthesis? Glucose and oxygen. What is the product of cellular respiration? That's carbon, energy, and water. Kailan nangyayari ang photosynthesis? Sa araw. Again, kailan nangyayari? Sa araw. Kapag po araw nangyari, ibig sabihin mag-release ng oxygen ang plant sa araw. Tama, mali? Tama. Sa gabi naman po, mag-release sila, mag-take in. Mag-take in sila ng ng oxygen. Anong i-release nila tuwing gabi? Utot, carbon dioxide. Ano yung iti-take in nila during the day? That's the carbon dioxide. Kapag naman po sinasabi nating series of feeding connection, that is for food chain. Kapag naman po intertwined, food web. Kapag naman po two sexes, hermaphrodites. And the example of hermaphrodites are earthworms. Sila ba yung magsasarili lang? Yes. Sariling sikap lang ba to? Yes, very good. Kapag naman po starfish or lizards, that's regeneration. Again, starfish or lizards, regeneration. Kapag naman po successive levels of organisms consuming one another, that's trophic levels. Sila ba yung nagkakainan sa isa't isa? Yes. Kapag naman po highest coal, that's anthracite. Kapag naman po lowest coal, that's lignites. Kapag naman po entamoeba histolytica, that's dysentery. Wow, nakakasagot ka ba dyan? Nakakasabay ka ba? Ang galing mo naman, teacher, di ba? Yung simula pa lang, nagre-reklamo ka dahil hindi mo kaya. Ngayon, tinatawanan mo na lang dahil ang galing mo nang sumagot. Ganun po ang pagkatuto dito kay Sir Melvin Borrachos Corner. Napoprogram po ang ating mga utak dahil po inuulit-ulit natin hanggang sa maisakatuparan yung hangad nating matuto at pumasa sa board examination kalaunan. So if I were you, invite your friends, invite your classmates at ayan, para mapanood din po nila yung mga bagong ganap dito sa ating YouTube channel at sila po ay matulungan, 'di ba? Sa isang minuto lang kaya natin magsalita ng 20 items, 'di ba? So, aanhin mo 'yan, no? Kapag inaral mo 'yan sa mga libro mo diyan, yung isang minuto, isang item lang siguro yung kaya mong aralin. Pero dito sa atin, ayan, kahit ilang item pa 'yan, kaya nating sabihin dahil nga po
pinapadrill natin, inuulit-ulit natin hanggang sa ma-master mo dahil may mga clue tayong sinasabi. So, papasa ka na ba? Tetap na ba? Ayan, ito na ba ang pinakahuling board examination mo? Tama ba? So, may mga kasama ka ba dyan na nanonood with you? O kung wala naman, ayan, sumigaw ka ng, papasa ako! Go! Papasa ako. Yung mga hindi sumigaw dyan, alam niyo na po yung mangyayari. Again, giving chance to others. Pag sinasabi natin, papasa ako, you say it, go. Papasa ako. Ayan. So, kapag sinabi mo pong papasa ka, ayan, love, attraction, di ba? The universe will conspire and God will grant the desires of your heart. Ganun lamang po yun. So again, you say your name with an LPT sa huli at gusto kong, ayan, you close your eyes. Gusto kong isarado mo yung mga mata mo. Window of the soul, it's the eyes. So you close the window of your soul. You close the window of your soul and you say your name with LPT sa huli. Melvin Borracho LPT. Ayan, naririnig po kayo ng ating Panginoon. No? So no worries po. He got it all for you. Hindi po SM yun. Okay? So tandaan niyo po na sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, huwag niyong kalimutang magpasalamat po sa Diyos. At huwag niyo pong kalimutan na lahat po ng iyong paghihirap sa ngayon ay para sa kadakilaan niya, para po sa kanya, sino mang Diyos yung sinasamba mo, we could all agree na we are doing this, no, for the glory of His name, for the family that we love, for the people around us na sumusuporta sa atin at nagmamahal sa atin. So, kahit kanino po mo pa man yan, i-dedicate yung pagpasa mo sa board examination, the bottom line there is gusto mong magkaroon ng LPT sa, ayan, katapusan ng pangalan mo. So, it will be granted. Just keep hounding, just keep yourself busy until the day of the board examination. Pasado ka na po. Formality na lang yan, sinasabi ko sa iyo. Thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa ating YouTube channel. This is Sir Melvin Borracho telling you that if you wish and if you want to pass the board examination, you just have to treat the board examination as badly as you wanna breathe. Always be reminded, hard work plus God's intervention is equal to success. And it does not stop there. Do not be a man of success. Instead, be a man of impact and inspiration. That's the greatest thing that you can offer, no, sa mundong ibabaw. Thank you so much. Ingat kayo lagi. Bye-bye.